Maraming salamat sa iyo, Haji Kaami. Samantala, ilang tindahan sa lalawigan ng Samar nagbukas na. Pamilyang bayan naman sa nasabing lalawigan, fully operational na rin. Ang aming kasamang si George Bandola. Sinisikap ngayon ng mga taga-Eastern Samar na makabalik sa kanilang dating gawain 2 linggo matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Operational na ang ilang transportation terminals mula sa hangganan ng Samar at Leyte para maghatid ng pasahero. Karamihan sa mga pasaherong ito ay galing ng Metro Manila na kailangang umuwi ng hanggang probinsya ng Biliran at Ormoc. Mula Tacloban City, ang biyahe ng bus ay mula sa 4 hanggang 5 oras hanggang sa Kapitolyo ng Naval sa Biliran. Maging ang mga pampasaherong jeep at mga urban, gayon na rin mga tricycle na naghahatid ng mga pasahero mula sa Kinapondan hanggang sa Giwan ay nagpapatuloy na rin. Paisa-isa, ngunit kalaunay babalik din sa dati. Ang mga maliliit na tindahan o negosyante sa mga bayang sinalanta ni Yolanda nagbukas na rin. Ayon sa mga tindero at tindera sa bayan ng Kinapondan sa Eastern Samar, may mga ilan pa silang paninda na natira pero karamihan sa mga supplies ay tinangayo kung hindi man ay inanod ng alon noong kasagsagan ng bagyo. Kahit papano, may natira naman sa mga paninda ng mga ito tulad ng mga asin, bawang, sibuyas at ilang mga rikados at karne. Wala nga lang bigas. Tinatira ito ng mga yung bagyo. Buti hindi natangay. Natangay yung iba, natira lang ito. Mabuti naman po. Nakakapagbukas na kayo, nakakapagtinda na. Opo, kasi lumipat kami dito kasi nasira yung tindahan ko. Dito na lang kami nagtinda. Mula sa video ng aking cameraman na si Danny Mateo, kitang-kitang masigla na ang talipapa ng Giwan. Nakakapagtinda na mga ito ng ilang mga pagkain maliban sa bigas dahil ito ang kulang sa kanila. Siyempre, hindi naman nawawala ang paniniwala ng mga kababayan natin na hindi magayaot babalik din ng mas malakas pa ang bayan. Samantala, dito rin sa bayan ng Giwan, nahihirapan ngayon ang parokya ng Immaculate Conception Parish kung paano mare-restore ang Immaculate Conception Parish Church na may 416 years old na. Sinasabing unang naitayo ng mga Augustinian priest ang simbahan taong 1597, ngunit na i-rebuild ng mga Dominicans at dekorasyonan naman ng mga Franciscan noon, lalo na ang altar nito na may disenyong Gothic. Ang simbahan ng Immaculate Conception ay tinatayang pinakamatandang simbahan sa buong Samar o kung hindi man ay sa buong bansa mula nang dumating ang Kristyanismo taong 1500s. Sinasabing pinagdaanan ng simbahan ng 3 pang malalakas na bagyong Klaring, Aming at Undang noon at naging takbuhan ng mga mamamayan ng Giwan. Pero nung nakarang bagyo, mismo ng mga pare ng simbahan na nagbawal sa mga tao na pagtaguan ng simbahan, baka nga ito bumagsak na nagkatotoo naman. This is another situation na yung mga tao dito hindi talaga ito bibigay, talaga magsisikap para bumangon ulit. Nakikita natin sa paligid, lahat sira, the broken homes, probably broken dreams. Pero hindi ito makakapagsira ng aming the resolve to rebuild the community again. And I'm sure the faith of the people would remain strong. Sabi ni Father Igargo, hindi naman daw nasusukat ang kawalan ng paniniwala ng mga taga-Samar sa pagkawasak ng simbahan, kundi talagang luma na lang ito at kailangang gumawa ng bago. Mula sa Eastern Samar, kasama si Danny Mateo at Elmer Janko para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.